Ayan mga bossing, meron tayong 456 na adventure. Ang naging problema nito, pinaandar lang, no, ini-start lang, naging maingay na yung andar ng kanyang makina. Hindi naman siya naputulan ng timing belt, so pinabuksan na rin niya tong timing belt, ay okay naman daw yung timing. Ayan, tapos binuksan na rin yung rocker arm, maingay pa rin. So ipaparinig ko sa inyo yung andar nito mga bossing, kung gaano kaingay yung Mitsubishi Adventure natin. Ayun, i-start na natin mga boss. Kinuha ko lang yung susi. Bustong, pa-start. Boss, pa-start ako. Pa-start ako. Paparinig ko lang yung ingay ng andar ng makina ng 456 natin. Yeah. Tapos yung puling patay. Wala akong flashlight. Ay na flashlight. Wala chip, di ko makita. Ito. Saling. Papakita ko lang sa kanila kung gaano kagewang. Sige, start. Ano yung puling mga boss? Okay, patay. Yan mga boss, nakita nyo naman kung gaano kagewang yung pulley. So ang istorya pala nito mga boss, nagsimula lang to nung nagpalit sila ng timing belt. Nung nagpalit naman sila ng timing belt ay naging okay naman. So wala pang isang buwan, nasiraan sila ng crankshaft pulley. Ayan, tapos nagpalit ulit ng pulley. Laging paulit-ulit na nasisira yung pulley ng crankshaft, no. So ito, i-check natin kung bakit. Ito, palagay ko mga boss, tumalon din talaga timing nito. Hindi ito yung sinasabi nilang tama ang timing, kasi nawala na po sa kunya yung pulley niya at saka crankshaft gear. Sobrang layo na. Titingnan natin to mga bossing. Ayan na mga boss, pinabuksan na natin tong makina. So unang bukas pa lang mga sir, ito na kagad nakita namin, no? Pa-flash, tara nga flashlight mo ito. Ayan, no? Sira yung pulley. Ito, kaya nasira naman yung pulley, hindi naka-sentro doon sa kunya or kiwi, yung kiwi ng crankshaft niya. Ayan, nabasag. Ayan. Ma'am, baka may gusto kayo shoutout. Kasama ka rito. Ganon? Oo naman. Sasama na kita sa vlog. Sa inyong lahat. Ayan, saan galing mo? Ito kay Kuya Jojo, Guy TV. Yan. Lagi ko siyang pinapanood. Lagi ko siyang inano, Kuya, ano bang ganito pagka may gusto akong malaman. Opo. Ngayon may problema yung sasakyan. Ayan. Kaya sa kanya ko dinala. Yung unit ni ma'am ay Fordscape, no? Ayan. Kabibili lang niya. So, may problema yung axle boot. So, pinapapalitan niya rito. Ayan. Ano na ako Abid pa ni Kuya Jojo. Lagi ako. Ayan. Nagtatalo pa. Ayan, nag-discussion pa yung dalawa. Mamaya na tayo magpapakita ng timing dyan. Ayan. Kanyabing chammer. Ayan. Anong problema niya, Kuya? Maingay yung makina, ma'am. Okay. So ito mga boss, sabi ko nga, binuksan na lang may-ari itong timing belt. Marunong din naman sa makina kasi gumagawa rin naman, ano. So pina-check, chinek lang yung timing, okay naman. So dito sa camshaft, kung makikita nga naman natin, ito yung pointer ng gear. Ito naman yung dito sa engine natin. So tapat naman yung sa camshaft. Sa injection pump, tumama din. Pailaw nga boss. Pailaw nga po. So kung makikita nyo, tumama din naman. Ayan. Ayan yung pointer, tama naman. So dito tayo sa ilalim. Pagdating dito sa crankshaft mga boss, yan ang layo. So ito yung pointer ng gear. Yan. Tapos ito naman yung timing mark niya doon sa makina. So mga tatlong ipin ang sablay.
So ibig sabihin hindi tama yung timing. Ayan, kasi ito nagpalit daw sila ng timing belt. Tapos nagamit naman, naging okay nung pagpalit ng timing belt. So tiwala kami na okay yung timing kasi sinasabi niya tama naman daw yung timing. Kaya nung hindi na makuha yung ingay ng makina, ayun, dinala lang sa shop natin. So sa balancer, sablay din, no? Isang ipin. Oo, isang ipin. So dito naman, boss, sa isang balancer, malayo din. Ayan. So sablay. So pinaka problema talaga natin ito dito sa timing belt. Unahin muna natin yung mga bossing, kukorek muna natin to. Tapos check na rin natin yung valve clearance nito. Ta-timing muna natin to. Tanggalin muna natin tong timing belt. No, so dito lang naman magluluwag yan, boss, no? Dalawang bolt. Tapos ganun din. Ariyan na lang. Basta tama natin yung tune up niya. Ito lang problema natin. Pulley nasira. Hindi nila to nailagay ng maayos eh. Yan yung pumapaypay. Eto na nga, dumating na yung pampalit natin, spacer mga boss, nagpalit tayo. Eto naman yung crankshaft gear. Hindi ko lang napakita yung luma na crankshaft gear. Wasak din. Yan ang dahilan mga boss, yung crankshaft bolt, kung bakit nasira yung pulley at saka gear natin. Wala na palang maayos na thread yung kanyang crankshaft, yung pinagpapasukan ng crankshaft bolt. So ito yung gear natin ay papalit dahil busalsal na rin yung luma niya. Ayan, ito naman yung bagong crankshaft pulley. Yan mga bossing. Ang gagawin natin mga boss para hindi na laging nasisira ay i-hand-tap natin yung thread ng crankshaft. So akala nila mahigpit, yung pala hindi pa nakabaon yung crankshaft bolt. Hindi pa lumalapat ng maayos yung washer ng crankshaft bolt. Yun po ang naging dahilan kung bakit nasisira yung pulley at saka gear at tumatalo na rin sa timing kasi hindi niya naiipit ng husto yung crankshaft gear, no? Ayan. So aayusin natin yung thread nun. Ayan mga bossing, i-hand tap natin yan. Ayan, naka-ready na nga yung hand tap ko mga boss. Yan po ang na-discover namin. Dahil pagtanggal namin ng crankshaft bolt mga boss, ay nakausli pa yung bolt, hindi nakabaon. Kaya pala hindi nakabaon dahil may problema yung thread ng crankshaft. So ngayon aayusin na natin to. Umpisahan na natin itong i-hand tap, tapos isisentro na rin natin dahil nakatabingi yung bolt nung pagtanggal namin. Pagtanggal nga namin mga boss, sobrang higpit kahit nakaangat na yung bolt. Ibig sabihin may problema pala talaga yung thread ng kanyang crankshaft. So ngayon aayusin na natin to para hindi na paulit-ulit ang maging problema nitong Mitsubishi Adventure. Tapos mga oil seal palit tayo. Yan, lahat ng oil seal basang-basa kasi yung pangharap mga bossing. Yan, sinimula na nga natin i-hand tap mga bossing. Yan po ang may problema, yung pinagpapasukan ng crankshaft bolt. Kaya paulit-ulit na lang na nasisira yung crankshaft pulley tsaka gear. Ngayon aayusin natin yan mga bossing bago natin ikabit yung bagong pulley tsaka crankshaft bolt. Yan, ito ang naging problema nila. Kaya madaling masira yung pulley. Yan, kaya ngayon na-hand tap natin para buhayin natin yung original na thread. So dapat yan, pag naayos natin, pag natapos natin i-hand tap yan, ay kayang-kaya natin kamayin yung crankshaft bolt na ipasok dyan sa kanyang crankshaft. Pagkatapos nga nating ayusin yung thread ng crankshaft, tingnan nyo naman mga boss, kayang-kaya na nating pihitin ng kamay. Yan ang dapat mga bossing, kayang-kayang pihitin ng kamay. Dati kasi mga sir, kaya pala sobrang tigas may problema yung thread ng crankshaft, yung pinagpapasukan ng crankshaft bolt. Ngayon, so ipipixel natin lahat yan. Nagpalit tayo ng mga oil seal, ayan, bagong crankshaft bolt, crankshaft pulley at saka crankshaft gear. Mamaya isalpak natin na walang cover, no? Walang cover, tapos saka natin papaanda rin.
Ano muna to, sabunan muna to tapos tanggalin oil seal. Palitan ko ng mga oil seal. Ayan, makitab na nga yung nakikita ko. Ayun, ulo pala yung nakikita ko, hindi pala yung makina. Ayan, nagpalit na kami ng oil seal mga bossing. Ito na yung pinagpalitan natin. At ito naman yung isang set na ipapalit natin na original na oil seal. Yan. Yan na yung ipapalit natin dito. Ayan na nga mga boss, naikasa na namin yung timing belt. So, naikabit na rin yung oil seal, tsaka crankshaft gear. Ngayon naman, i-check natin yung timing. Ayan, tuturo nga natin dito. So, gagamit lang tayo ng screw. Flat screw, ayan. So, sentro na yung sa camshaft. Yung sa injection, ayan, okay na rin siya. So, dito naman tayo sa baba, sa balancer. Ayan, sentrong-sentro na rin, no? Mga bossing, ayan, no? Yan. Tapos, dito naman tayo sa kabilang side. Yan na balancer. Ayan, sentro na rin. Pasensya na, kukurap-kurap yung ilaw natin. At ayan naman yung sa crankshaft niya, mga boss. Yan. So, ayan, balancer, crankshaft. So, goods na yung timing natin dito. Mamaya mga bossing, papaanda rin natin na walang timing belt, yung cover ng timing belt. So, balak rin namin palitan ng mga adjuster to kasi wala ng plastic sa rocker arm. Pero bago namin palitan, papaanda rin ko muna to mga boss. So, i-check rin natin yung crankshaft pulley kung nagwiwiggle pa rin ba siya na pagkatapos nating iayos yung crankshaft bolt. No? Ayan. So, ayan, papaanda rin natin yan. Kakabit ko muna yung valve cover. Yan, bago nga tayo na magpa-andar dito sa ating adventure. Ayan, nag-request si Kalyabing Benji na videohan raw siya habang malaki yung subo niya habang kumakain. Ayan, tingnan nyo naman yung crankshaft bolt mga boss. Pag tinanggal natin, kinakamay na lang. Ganyan po dapat kalambot yung ating crankshaft bolt tanggalin. Dati kasi sobrang tigas mga bossing. Tapos, nalulustrid yung thread niya habang kinakalas natin. Yan yung brand new na bolt natin ngayon. Ayan. So, ikakasa na natin yan para makita na yung andar nito mga bossing. Dito na 1.6 ito ba ito? Diba? Like one, but namin translate it po. Pailaw nga to. Pailaw nga sakit. Sakto yung washer niya. Dito nga para makasigurado tayo, ayan, ginamitan pa natin ng salamin yung crankshaft bolt. Masilip lang natin na kung sentrong-sentro. Ayan mga boss, talagang sentrong-sentro na yung crankshaft bolt natin. Dati kasi mga boss nakatagilid pagka nung sinilip natin bago tanggalin. Paanda rin natin na kabukas tong timing cover. Sige, start na to. Start natin. Nagbisaya ng trabaho Klaro. Susi start na. Buksan mo lang ang bintana niya. Tingnan natin kung tatahimik na ba makina nito. Okay. Agoy. Hop, mahina. Hula mo na sa nato to. Kung irami mo natin isang battery. Palit battery, hubina. Alright. Okay. Banat. Okay. Oh, tining. Yun lang talaga problema pala. Nawasak yung gear. Ayan o, at saka yung pulley tuwid na, umikot. Ayan o, diba wiggle dati yan. Okay, patay na. Fix na lahat. Pinag-bearing nila lahat. Solve. Nag-adjust sila no? Ha? Nag-adjust nila no? Oo. Okay, solve na. Dahil yung problema, buti hindi sa buong makina. Taunat. Yung valve pinat. Alin? Tunat. Chuchun up pa natin.
tune up pa natin to, tapos kabit mo na yung mga timing cover tsaka belt, so okay na yung sa pulley natin. Wala lang sa ayos yung thread ng crankshaft bolt mga boss, kaya bumigay yung mga yung pulley, crankshaft pulley at saka crankshaft gear, kaya nawala siya sa timing, no? Kasi hindi na na-hold ng keyway o yung kunya. Buti hindi nawasak yung kunya. Ang una palang ginawa dito mga boss, nagpalit sila ng timing belt. Mga 2 weeks bumigay yung pulley, so bumili ulit ng pulley, pinalitan. Eto na naman, dinala sa atin, wasak ulit yung pulley. So ang naging problema lang talaga nun, yung thread ng kanilang crankshaft ay hindi na maganda mga boss, kaya ginamitan natin ng hand tap o binalik natin sa original yung kanyang thread. So okay na siya ngayon. Kala nga namin makina na mismo ang may problema, so dito lang talaga ang nagka problema sa kanyang crankshaft bolt, kaya nasira si crankshaft pulley at saka si crankshaft gear. So hindi ko lang napakita yung gear na sira, si dinala nung may-ari ang ginawang sample, no mga boss. So kung ano yung sira ng pulley, ganon din ang sira ng crankshaft gear. Ayan, okay na yung andar natin ng ating adventure. So ipipix na lang yan ni Kalyabing Jojo para malabas na natin ngayong araw itong Mitsubishi Adventure natin. Ito papalitan natin. Ayan, mga adjuster, wala na yung plastic, oh. Ito na yung bago. So walang piraso, papalitan natin lahat. Walang pirasong adjuster, palit na lahat. Tanggal nga lang rocker arm pagka nagpalit ng adjuster. Pangalan niyan Jojo, dalawa na kaming Jojo, pero yung ano niya, ayan, oh. Yung palayaw, ayan. Sige, tanggalin mo na. Buhatin mo lang yan. Buhatin mo. Okay, lugalugin mo na. Yan. Yan, huwag may tagilid na kailangan nakatayo yung tornilyo. Sige lang, buhat lang. Yan, sige, buhat. Doon natin akong kami doon. Wala. Dito. Natin yung panel nyo. Ito, tatanggalin mo itong mga adjuster niya. Papalitan natin ng bago. Yan lahat yan. Luluwagan mo yung lahat. Tagal na kay Kuya Becky, pagpunta-hulugan. Makakapit ako ba? Oo. Ito ang ipapalit natin. Yan mga boss, bago nga natin na pinalitan ng adjuster, pinaandar muna natin. So okay na yung andar niya. Napansin ko lang kasi yung mga adjuster niya sa rocker arm, wala na yung mga tapit or yung plastic na nakahold dun sa adjuster. Kaya ayan, papalitan na natin lahat. Yan mga bossing. Pag nagpalit kayo ng adjuster mga boss, ayan, syempre i-tune up ang kasunod niyan pagka nailagay nyo lahat ng mga adjuster. Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung andar pag na-tune up na at na-fix na natin lahat itong rocker arm. Yan, sa mga nagpapalit ng timing belt mga boss, ingat lang po sa mga crankshaft bolt. So hindi ko naman sinasabing perfect tayo mga boss, nagkakamali din talaga tayo. Pero pag paulit-ulit na yung sira at hindi na ma-solve, pabalik-balik yung pinapalitan, ibig sabihin may problema talaga doon sa kinabit ninyo or yung paghigpit niyo sa mga tornilyo mga boss, tulad nitong crankshaft. So eto yung adventure kasi hindi mo masilip kaagad yung crankshaft bolt niyan na kung nakalapat na. Pagka humigpit, i-check nyo talaga, tulad nung ginagawa ko kanina na ginamitan ko pa ng salamin para makita ko lang na lumapat na talaga yung crankshaft bolt niya. Ayan, so naging dahilan lang talaga lahat niyan mga boss
ay yung thread ng crankshaft at saka yung crankshaft bolt. Kung bakit nagastusan yung may-ari nito. Kasi nagsimula na naman tong ganitong problema nung nagpalit sila ng timing belt. No, mga bossing. Yun na. Pagkatapos nila magpalit ng timing belt, ayun na, bumibigay na lagi yung crankshaft pulley nila. No? At saka nagpalit na rin pala sila ng mga kunya nito. So nasira na rin. Buti itong huling bumigay ay buo pa rin yung kunya. Ang nawasak na lang sa kanya yung pulley at saka yung crankshaft gear. Ayan mga bossing, sana napakapag-share ako ulit dito sa Mitsubishi Adventure sa naging problema na maingay yung kanyang makina. Okay, start. Tapos nga nating may tune up. Ayan mga boss, pinaandar na nga natin. Tiningnan ko ulit yung pulley kung walang wiggle, no, or giwang. Ayan, goods na siya mga bossing. Kaya pwede na nating i-release ito mga boss. Okay na tolpe. Start. So ayun mga boss, okay na yung adventure natin. So buti na lang hindi sa loob ng makina naging problema. Ang thread ng crankshaft kasi mga busalsal, nakatabingi yung crankshaft bolt kaya hindi nahihigpitan ng mabuti. Kaya nasira rin yung bolt. Pangalawang bolt na rin pala nila na nilagay. Pangalawang pulley at saka isang kunya. Tsaka isang crankshaft gear yung nilagay nila dito, yung ginawa. So dahil sa paulit-ulit yung gawa nila, ayan, dinala na sa atin. So napansin nga natin hindi maayos ipasok yung kanyang crankshaft bolt. Ginawa natin, hinantap natin at bumalik sa original na thread yung ating crankshaft bolt, no? Hindi na nagwiwiggle yung ating crankshaft pulley. So okay na po yung gawa natin ngayon. Tapos nagpalit na rin tayo ng rocker arm adjuster. Yan, kasi wala na yung pinaka plastic dun sa adjuster, no. Ayan mga boss, sana nakapag-share ako. Ayan, okay na yung ating Mitsubishi Adventure na dinala sa atin na sobrang ingay yung makina.